Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Pamahalaan magpapadala ng high-level team sa Czech Republic para sa agarang pagpapauwi kay dating Congressman Saldico. So in as far as the COA is concerned, ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. Maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023, pinatutunayan ang Notice of Disallowance na inilabas ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office ayon sa isang mambabatas. The rollback is now mandated by government. It is prescribed by government as announced by the President. This is in line with the announcement of the President about when he announced or issued the EO 110, which is the declaration of the energy emergency. Pansamantalang price cap sa produktong petrolyo, ipatutupad ng Department of Energy. Nung unang araw hanggang ika-10 araw, hindi po yan accessible dahil po nakahiwalay yung isla at sa pamamagitan lang lamang ng barge o roro para makarating diyan yung ating mga kagamitan. Mga truck ng lupa at iba pang heavy equipment, madali nang makakapasok sa Navotas Sanitary Landfill. Apoy at mabahong usok, mas madali nang mapipigilan. I hereby declare exercise Balikatan 41-2026 officially open starting today. Pinakamalaki at pinakamalawak na balikatan exercises sa kasaysayan nagsimula na. Tropa ng Amerika nagpadala ng nasa 10,000 sundalo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Magsusugo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng High Coordination Team sa Czech Republic para sa agarang pagpapauwi kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Samantala, ayon naman sa isang international law expert, may ilang opsyon ng pamahalaan para matiyak ang mabilis na pagpapabalik sa bansa sa dating mambabatas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatili pa rin sa kustodiya ng Czech Republic si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs na makipag-ugnayan sa gobyerno ng Czech para sa agarang pagpapauwi sa dating mambabatas. Bukod dito, ayon kay Pangulong Marcos, magpapadala rin siya ng high-level coordination team sa Czech Republic para sa agarang pagpapauwi kay Ko, na isa sa pinaka-kontrobersyal na personalidad na umano'y sangkot sa flood control projects anomaly. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ng lahat ng naaayon sa batas at legal na proseso para maibalik agad sa Pilipinas si Ko. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Sa unang ulat ni PBBM, nahulian niya si Ko sa border ng Germany matapos pumasok sa Czech Republic na walang kaukulan dokumento. Samantala, ayon sa international law expert na si Dean Rodel Taton, walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, pero ilang opsyon ang maaaring gawin anya ng pamahalang Pilipinas para mapauwi agad si Ko. Kabilang narito ang deportation proceedings. So there are concepts like deportation. So if the extradition route is not possible because
there is no treaty between the Philippines and Czech Republic, a deportation may be proper. Paliwanag ni Attorney Taton, kahit pa may multiple citizenship si Ko, kapag umusad ang deportation process, ay malaki ang posibilidad na sa Pilipinas pa rin siya ibabalik. But if a person is possessing multiple nationalities or citizenships, or I would rather call it nationalities, in the third state can consider him as a citizen or a national of only one state that is closest to him, that is the Philippines. Isa pa rin sa maaaring maging hakbang ng pamahalaang Pilipinas ay ang diplomatic talks sa Czech government, lalo na't kung may umiiral na kasunduan ang dalawang bansa. That's the beauty of cooperation agreements, no? So in times of need, maybe we can rely on that. But again, it may still be subject to the arrangements of the two states. And at the same time, we have to remember that there may be human rights questions also that may be raised by the person who is involved in this case. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang posibleng pag-uwi ni Zaldico sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanio, mula sa airport ay dadalhin si Ko sa Camp Crame para isagawa ang standard booking procedure. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Handang-handa na po ang Philippine National Police pagdating dito po sa atin sa bansang Pilipinas. Especially po yung coordination ng ating pong Directorate for Intelligence, ang ating intelligence group, kasama po ang CIDG at Aviation. Inilatag na ng Philippine National Police ang magiging proseso sakaling dumating sa bansa si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Mula sa airport, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanio, ita-turn over si Ko ng Department of Foreign Affairs sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang DILG naman ang magta-turn over sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ang CIDG aniya ang magpuproseso kay Ko, gaya ng pagsasailalim dito sa medical at physical examination. Ang CIDG rin ang kukuha ng mugshot at magsasagawa ng booking procedures. Ang nabanggit po ng ating SILG na yung details as to his arrest at iba pang detalye kaugnay ng kaso ni Zaldico ay pinapaubaya po sa Department of Foreign Affairs. Ang task lang po ng Philippine National Police ang kanyang pagdating po dito sa Pilipinas kung ano yung proseso na magiging parte o role ng Philippine National Police po. Sinabi pa ni Brigadier General Tuanio na matapos ang booking procedures, dadalhin si Ko sa Sandigan Bayan para sa pagbabalik ng warrant of arrest. Ang Sandigan Bayan din aniya mag-uutos kung saang detention facility ikukulong si Ko. Gayunman, malabo na aniya itong ikulong sa PNP Custodial Facility dahil abandonado na ang naturang piitan para sa isasagawang panibagong konstruksyon. Sa ngayon po, ang custodial center po ay hindi na po paglalagyan ng anumang mga mahuhuli ng Philippine National Police sapagkat ito na po ay isang condemned. Kaugnay nito, tiniyak ni Brigadier General Tuanio na magiging transparent ang PNP sa anumang prosesong gagawin sa dating mambabatas pagdating nito sa Pilipinas. Si Ko ay nakapiit ngayon sa Czech Republic matapos na maharang ng mga otoridad sa German border dahil sa paglabag sa immigration law. Ang dating mambabatas ay may warrant of arrest sa bansa kaugnay ng 289 million pesos flood control anomaly sa Oriental Mindoro. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proseso ng pagpapatupad ng service contracting program ng gobyerno kaninang umaga. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga transport worker na kasamang apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
Ito yung patuloy namin gagawin at tuloy-tuloy lang namin gagawin. Hanggang nandyan at mataas ang presyo ng langis ay patuloy ang tulong ng pamahalaan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy ang tulong ng gobyerno sa mga sektor na apektado ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Ito ang binigyan diin ng Pangulo nang bisitahin ang pagpapatupad ng Service Contracting Program ng Department of Transportation sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Ang Service Contracting Program ay isang subsidy program ng gobyerno kung saan babayaran ang Public Utility Vehicle o PUV operators at drivers ng kada kilometro kapalit naman ng fair discount sa mga mananakay. Pag hindi na sila kumikita, hindi na sila lalabas. Wala nang kayong sasakyan. Kaya unang-una, susuportahan natin yung mga driver, yung mga operator. Pangalawa, yung mga discount na pinibigay natin dahil naman para sa mga pasahero. Ito, para ulit, hindi magiging mas mabigat ang pagbayad ng pamasahe para sa mga pasahero. 40 pesos per kilometer ang ibabayad sa mga modern jeepney at UV, 30 pesos sa traditional jeepneys. Samantalang 100 pesos per kilometer naman ang para sa mga bus. Ukol naman sa diskwento sa commuters, 40% ang ibibigay sa mga senior citizens, person with disability o PWD at mga estudyante. 20% discount naman ang ibibigay sa mga regular na pasahero. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II, babayaran nila sa madaling panahon ang mga kasali sa programa na PUV operators at drivers. Ang aming sisikap 3 to 5 days so far. Yung tumakbo ng Miyerkules pa, babayaran natin ngayon, no? Pero sa tuloy-tuloy yan. Kaya importante po na wag na tayo sa papel. Kasi nakakapagtagal ng pagbayad yung papel na ginagamit natin. Aabot sa 800 million pesos ang inilaang pondo ng gobyerno para sa Service Contracting Program. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa transport workers sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC sa Quezon City Circle, kung saan 5,000 pesos ang matatanggap ng kada benepisyaryo. Ayon sa DSWD, aabot na sa 1 milyon transport workers ang natulungan ng gobyerno. At target nila na sa katapusan ng buwan ay matapos na nila ang unang round ng pagbibigay ng tulong sa transport sector na lubang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. By the end of the month, we plan to finish the first round. Ang total na nagagastos na ng gobyerno is close to 5 billion pesos. Ukol naman sa nasawing motorcycle taxi driver habang nakapila sa cash aid noong Sabado, ayon kay Secretary Gatchalian, may tulong na ang ahensya sa pamilya nito. Ako personally nagpunta ako, kasama ko yung pamilya buong umaga kahapon. We took care of the medical, pati na rin yung burial arrangements and yung mga iba pa nilang kakailanganin. Ayon sa kalihim, sa susunod na mga pagbibigay ng ayuda, ipapadala na ang tulong sa mga e-wallet ng driver. Yung mga TNVS, yung mga MC Taxi, yung mga service delivery, meron niyang mga e-wallets eh. So now na mataas na yung confidence level namin dun sa listahan kasi na-validate at na-verify na namin sa first round, we will start doing e-wallet transfers sa mga succeeding rounds. Para sa mga TNVS driver na nakatanggap ng ayuda, malaking tulong na sa kanila ang cash aid na ibinigay. Number 1 po, maraming paggamitan pero pagkain, gas, pangdagdag sa gasolina din. Ipupultang ko po yung kotse ko. Pamasada sa 10 bis. Kasi hindi na pupultang yung kotse ko eh. Mula nung tumas yung sulina eh. Hirap po kami magbiyahe. Actually, hindi ko ako araw-araw nakakabiyahe gawa sa taas ng gasolina. Kaya pa-timing-timing na lang ako. So ngayon makakabiyahe na kayo? Makapapul tank na ako ngayon. Sa kabila naman ito, hindi pa rin nawawala ang reklamo ng ilang driver na wala sa listahan ng mga benepisyaryo ng ayuda. Actually, ang problema yung listahan. Palpak yung listahan nila. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung listahan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. May rollback ulit sa presyo ng langis bukas ayon sa Department of Energy. Gayunman, binigyan diin ng DOE na wala pa rin kasiguraduhan sa ngayon kung magtutuloy-tuloy na ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo lalo na't hindi pa humuhupa ang tensyon sa Middle East. Ito ang balita ni Jed Neresina. The rollback is now mandated by government. It is prescribed by government as announced by the President. This is in line with the announcement of the President about the
when he announced or issued the EO 110, which is the declaration of the energy emergency. Matapos ang ilang linggong magkakasunod na oil price hike, muling magkakaroon ng rollback sa presyo ng langis bukas April 21 ayon sa Department of Energy. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, kasunod ng deklarasyon ng energy emergency, nagkaroon ng kapangyarihan na ang pamahalaan na magpatupad ng mahigpit na limitasyon sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. Dahil dito, hindi na basta-basta makakapagtaas ang mga kumpanya ng langis dahil sa ipinataw na minimum at maximum adjustments. Hindi po tayo nagka-cap sa presyo mismo, pero kinakap natin yung adjustments. So, under that under the issuance kasi, DOE is now subscribing the price increase limitation. May limit na tayo, may minimum na tayo sa rollback, tapos may maximum din tayo sa price increase. So, both ways. Batay sa ibinahagi ng DOE, maaaring magkaroon ng 24 pesos and 94 centavos na bawas sa presyo ng kada litro ng diesel, rollback na 3 pesos and 41 centavos sa presyo ng gasolina, at bawas na 2 piso naman sa kerosene. Pangunahing dahilan ng rollback ay ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Binigyang diin ng ahensya na ngayong panahon ng emergency ay hindi uubra ang price adjustment na hindi pasok sa price range o hangganan na itinakda ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Garin, maaaring bigyan ng show cause order ang kumpanyang hindi susunod dito. Bukod pa riyan ang iba pang penalty na maaaring ipataw sa oil companies. There is in section 24 of the same law a penal sanction. So that the penalty of that would be 3 months to 1 year imprisonment and a fine ranging from 50,000 pesos to 300,000 pesos. So that is it's more of a criminal penalty for them. Sa kabila nito, tiniyak naman ng DOE na makatwiran ang itinatakda nilang price range dahil basean nila ito sa kalkulasyong ginagamit para sa regular na price adjustments. Nilinaw ni Secretary Garin na hindi ito price cap sa mismong halaga ng langis, kundi limitasyon sa idadagdag o ibabawas sa presyo. Layo nito na protektahan ang mga consumer laban sa mapagsamantalang pagtaas habang may krisis. Di ba dati iba-iba siya? And the people's clamor was like, why are the increases faster than the rollback? No. So we have decided to put close monitoring talaga ng adjustments, and it varies kasi in a sense that there are other costs that na-entail yung mga halimbawa sa probinsya kumpara mo sa NCR. Those that are closer to the depot have cheaper cost also. So sometimes kasi hindi ang rollback or yung increase iba-iba. So we have decided to put a minimum or a maximum to make sure that what is being charged is what should be charged also. Kaya ano na rin to, this is a police power in a sense of the government and as far as price is concerned. Ngayon, patuloy ang DOE sa pagbabantay sa presyo ng mga produktong petrolyo sa world market, maging sa lahat ng retail stations upang matiyak na nasusunod ang bagong panuntunan sa gitna ng nararasang energy crisis sa bansa. Hindi pa matiyak sa ngayon ng ahensya kung ang rollback ay magtutuloy-tuloy dahil hindi pa tuluyang natatapos ang gulo sa gitnang silangan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, nangangailangan ng 9 billion pesos na karagdagang pondo ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ayon sa ahensya, gagamitin ang pondo para matulungang makauwi sa bansa ang mga manggagawang Pilipino na apektado ng gulo sa gitnang silangan. Bukod sa nasabing halaga, humihiling rin ng 3 bilyong piso ang ahensya para naman sa reintegration ng mga OFW repatriates. Ito ang balita ni Dante Amento.
Ang OWA po, ang pamunuan, ay handa po para sa ating reintegration at repatriation. Pero as we said, we could do so much more if we have more. Humingi ng 12 billion pesos na supplemental budget o dagdag pondo ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Department of Budget and Management at sa Office of the President. Ito ay para tugunan ang mga problema na kinakaharap ng Overseas Filipino Workers o OFWs, lalo na ang mga apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan. 9 billion pesos sa hinihinging budget ay ilalaan para sa emergency repatriation o pagpapauwi ng mga Pilipino sa ibang bansa. Sa pagtaya ng ahensya, aabot sa 2.5% ng mga Pilipino partikular sa Middle East ang kailangang ililikas. Dahil po sa aming pagsisimulate, 2.5% of the 2.4 million OFWs in the GCC or around 60,000 pesos, kakailanganin po ng at least 9 billion pesos para po sa kanilang pagbabalik, pagbili po ng ticket, repatriation costs, and yung mga nabanggit po na post-repatriation assistance and immediate special financial assistance. Paliwanag ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Counan, 80% ng 9 billion pesos ay para sa repatriation ng mga Pilipino sa Middle East na apektado ng tensyon. Sa ngayon, nasa halos kalahati na anya ng kanilang Emergency Repatriation Fund o ERF ang nagastos. For 2026, nabigyan lang ang OWA ng 1.2 billion. Kasi for the past years, wala namang ganito ring kalaki na gulo. So pag tinignan yung utilization noon, kinukumpara maliit. Pero sabi ko nga nung budget hearing noon, kaya maliit kasi walang major na nangyari. Sa datos, nasa 6,532 na ang naiuwing mga OFW at kanilang dependents kung saan mahigit 3,000 rito ay sinagot ng OWA. Sa linggong ito ay halos 700 ang inaasahang ililikas mula sa Kuwait. Samantala ang 3 bilyong piso sa kanilang hininging budget ay mapupunta naman sa reintegration. Kinapalooban ito ng mga cash assistance pagdating ng mga OFW sa Pilipinas na gustong magnegosyo. Mayroon din para sa training ng mga gustong magkaroon ng iba't ibang skills o gustong mag-aral. Pagdating sa bansa ay may tulong pinansyal na kaagad na iaabot sa mga OFW. Sa mga susunod na araw, ilalabas din ng OWA ang mga programa na maaaring i-avail ng mga OFW. Sa amin sa OWA, gusto namin silang turuan together with DTI at ating partners magsimula ng negosyo. Kaugnay nito, mahigpit namang binabalaan ng OWA ang sinuman o fixer na makikialam sa pamamahagi ng tulong ng gobyerno. Binigyang diin ni Administrator Counan, titiyakin nilang makukulong ang mananamantala sa mga programa ng pamahalaan. Sa mga fixer, pakukulong namin kayo. Diretso. Actually, pagdating mismo sa airport, hindi pa nakakalapas ng Terminal 3 at 1 or even Villamor at that time. Ibinibigay na ng DMW yung financial assistance nila. Ang OWA naman, nagbibigay na rin doon. Positibo naman ang OWA na mapagbibigyan ang kanilang hininginging pondo dahil sa umiiral na krisis kung saan apektado ang maraming Pilipino sa ibang bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, gawa na ang pansamantalang kalsada patungo sa nasusunog na sanitary landfill sa Navotas City. Ibig sabihin, makakapasok na ang mga truck ng panambak at mapapabilis na ang pag-apulan sa sunog na 2 linggo nang nagpapatuloy. Ito ang balita ni JP Nunez. Nung unang araw hanggang 10 araw, hindi po yan accessible dahil po nakahiwalay yung isla at sa pamamagitan lang lamang ng barge o roro para makarating diyan yung ating mga kagamitan. Nadadaanan na ng mga truck, bulldozer at iba pang heavy equipment ang pansamantalang kalsada na ginawa ng Department of Public Works and Highways para matawid ang nasusunog na Navotas Sanitary Landfill. Ayon kay Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, sa loob ng 10 araw nilang pag-apula ng apoy, naging hamon ang pagpapadala ng kagamitan sa isla dahil kailangan pa itong isakay sa barge o roro. Pero dahil sa pansamantalang kalsada, mas mabilis nilang nagagawa ngayon ang pagtatabon ng lupa sa mismong sanitary landfill.
nakapaggawa na ng paraan para magkaroon ng access na yung mga fire trucks natin anytime. Kasi ang layo nito sa Manila Bay or sa Nabota sa City Land, mainland, ay nasa more or less 2.6 kilometer. Kaya nakasalalay pa doon kung high tide ay pwedeng ibiyahe. Kung low tide ay hindi pwedeng dumaan yung Doro. Sinisikap ng BFP at ng DPWH na matambakan ng lupa ang nasusunog na sanitary landfill upang hindi na ito maglabas ng nakasusulasok na usok. Puspusa na ang pagtakip po ng soil cover operation naman. Ito po ay talagang pang-permanenteng solusyon na para hindi na siya mag-emit ng kahit usok, no? Dahil yung soil or sand ay maliban sa mag-absorb siya ng init, ito rin po ay magiging magsilbing blanket or yung smoothing method. Sa ngayon, patuloy pa rin nilang iniimbestigahan ang dahilan ng sunog, kung saan ang isang posibilidad ay ang methane gas na umapoy dahil sa matinding init. Pinapayuhan naman ng BFP ang publiko sa malalapit na lugar na magsuot ng face mask habang hindi pa maganda ang kalidad ng hangin dahil sa usok. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na nagpapakita ng pattern ng maling paggamit ng pondo ang Notice of Disallowance na inilabas ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong 2023. Ayon naman kay House Justice Panel Chairperson Representative Jeremy Luistro, mahalaga ang naturang findings sa pagtukoy ng probable cause o kung may sapat na batayan ng aligasyon upang umusad ang impeachment process laban sa Vice-Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Coz. So in as far as the COA is concerned, ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. Nasita ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO ang ginawang paggastos sa 375 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong February hanggang September 2023. Bukod pa ito sa mahigit 73 million pesos na halaga ng confidential funds na disallowed na ng COA noong 2022 at pinasasauli na kina VP Duterte at iba pang opisyal. Sa ibinigay na kopya na Notice of Disallowance ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA, binigyang diin na labag sa guidelines ng paggamit ng confidential and intelligence funds ang ginawang direktiba ni VP Duterte kay Gina Acosta na ilabas ang cash advances para sa confidential expenses sa hindi otorisadong kawani na si Colonel Raymond Dante La Chica, dating pinuno ng Vice President Security and Protection Group. Bukod pa rito sa 62 million pesos na halaga naman ng payment of rewards, hindi tinukoy sa certifications at reports kung ano ang mga partikular na accomplishments na nagpapakita ng tagumpay sa information gathering o surveillance activities na direktang may kaugnayan sa confidential operations ng OVP. So 199 million pesos naman halagang ginastos para sa mga supply at medical food aid. Walang isinumiting official receipts o sales invoices kundi acknowledgement receipts lamang. Pinuna rin ng COA-ICFAO ang disbursements noong May 18, 2023 at July 6, 2023 na nagkakahalaga ng tig 150,000 pesos para sa purchase of information. Ginawa ang payment bago pa naibigay ang cash advance noong July 13, 2023 bilang reimbursement na hindi pinahihintulutan sa guidelines ng paggamit ng confidential and intelligence funds. Kung hindi iaapela ni na VP Duterte at iba pang opisyal ang audit disallowance sa loob ng 6 na buwan, may tuturing ng pinal at executory ang desisyon at ipasasauli rin ang nasa 375 million pesos na halaga ng confidential funds. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro, mahalaga ang findings na ito ng COA sa pagtukoy ng probable cause sa aligasyong pagsira sa tiwala ng publiko ni VP Duterte dahil sa maling paggamit ng pondo.
Well, it supports the allegation of misuse of confidential fund, at least in as far as the Commission on Audit is concerned. Para naman kay House Justice Committee member at Bicol Zero Party List Representative Terry Didon, nagpapakita ito ng pattern ng irregularidad. So, ang nakikita ko natin dito talagang ito po ay pattern ng confidential funds misuse, no? Kasi ang atin naman pong tansya, they won't be able to justify. If they weren't able to justify it the first time, I'm quite certain they won't able to justify it the second time. Naniniwala rin ang kongresista na kung maisasapinal na ang desisyon ng Notice of Disallowance, nasa 448 million pesos na ang personal liability ni na VP Duterte at iba pang opisyal ng kanyang tanggapan na kailangang isauli sa pamahalaan. Samantala, para naman kay House Justice Panel Chairperson Luis Roque, wala nang saysay ang petisyong inihain ni Attorney Mans Carpio, asawa ni VP Duterte, para pigilan ang pagsusumite ng income tax return nilang mag-asawa. Ito ay dahil naisumite na ang kinakailangang dokumento sa House panel. Well, there is a prayer for temporary restraining order specifically to stop the Bureau of Internal Revenue to submit the required ITR, subject matter of the subpoena duces tecum, no? But since it has been submitted already during the last hearing, that was April 14, that is the reason why I said the issue of issuance of TRO is already moot and academic. Sa Miyerkules, April 22, ditinggi ng House Justice Committee ang aligasyon sa Vice Presidente hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at pagpalyang i-disclose ang lahat ng ari-arian sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth. Kabilang sa iprepresentang dokumento ay ang income tax returns ng pangalawang Pangulo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa 299 million pesos na umano'y nakasalansan sa loob ng mga kahon ng grocery items ang nai-deliver kay dating Public Works and Highways Bulacan Engineer Bryce Hernandez. Ito ay ayon sa testimonya ni Monica Ocampo Santos, ang liaison officer ng SYMS Construction. Galing anya ang pera sa kanilang mga kinontratang proyekto. Ayon pa sa testigo, kasama sa nasabing halaga ang 74 million pesos na pondo mula sa nililitis na umunoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na may kabuang halaga na 92.8 million pesos. Ayon kay Ocampo Santos, kasama siya sa nag-deliver ng 400 million pesos kay Hernandez na pinatutunayan ng kanyang boss na si Sally Santos. Ang testimonya ay inihayag sa bail hearing ng kasong malversation laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang dating opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office. Si Ocampo Santos ay asawa ng pamangkin ni Sally Santos na siyang may-ari ng SYMS Construction. Sinimulan na ngayong araw ang paggiba sa downstream at upstream gate ng Matalahib Creek Pumping Station sa Barangay Talayan, Quezon City. Ngayong araw din ay muling binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte ang nasabing pumping station. Layunin nitong mapabilis ang daloy ng tubig, lalo na tuwing malakas ang ulan at mapabilis ang pagpupa ng baha sa lugar. Inaasahang matatapos ang paggiba sa nasabing gate sa susunod na buwan. Ipatutupad na sa darating na school year 2026 to 2027 ang 3-term academic calendar na papalit sa nakagawiang 4-quarter school calendar. Ngunit ayon sa Department of Education, hindi ito ang kabuang solusyon sa mga nasasayang na araw sa mga estudyante tuwing may mga kalamidad. Ito ang balita ni Van Alvarez. The 3-term school calendar cannot hope to really solve all of the problems, but what we can do is strengthen, for example, the modalities that we're presenting to them in terms of calamities.
Sasalubungin ng bagong academic calendar ang mga estudyante at guro sa pagpasok ng school year 2026 to 2027. Base sa inilabas na memorandum ng Department of Education o DepEd, hahatiin ang panuruang taon o ang 201 school days sa 3 academic terms. Sa paraang ito, mapapasimple ang mga plano at paggamit ng academic time sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang oras at gabay sa mga mag-aaral na nahuhuli sa kanilang mga aralin. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, isa sa tanong sa ahensya ay kung susi din ba ang bagong academic calendar sa mga nasasayang na araw kapag walang pasok ang mga estudyante, lalo na kapag panahon ng bagyo o may mga kalamidad na hindi po pwedeng makalabas ng bahay ang mga bata. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Jenier Datucan, hindi parte ng polisiya na magdagdag ng school days kapag naaantala ang pasok sa eskwelahan. Sa ngayon, binabalangkas pa ng DepEd ang mga reforma pagdating sa mga ganitong hamon. Pero there's really no clear policy yet on exactly what to do in these cases. Ngunit may mga eskwelahan na anyang pinipiling lumipat ng modality gaya ng online classes, flexible learning programs o modular learning para hindi matigil ang pagkatuto ng mga estudyante kahit may mga nangyayaring kalamidad o krisis. Suportado naman ng iba't ibang stakeholder ang bagong polisiya ng Department of Education, lalo na at layunin nito na bawasan ang workload o pressure ng mga guro. Ang dati kasing 4 na quarter na academic calendar, ginawa na lamang na 3 termino. Malaki po ang advantage sa amin ito. Yung isang grading period o isang trabaho na gagawin ng mga guro, pagko-compute ng grade. Sa bawat grading period, ilang sleepless nights po ang nararanasan ng mga guro. Ngunit swestyon ng iba, siguraduhin munang may mga gagamiting learning materials at makakapagsagawa ng pilot testing upang matiyak na ang bagong kalendaryo ay hindi lamang epektibo sa mga guro, kundi maging sa mga mag-aaral. Of course, we propose na yung piloting kung sakasakali ay yung pilot testing or pilot implementation would be region-wide. Kasi maganda naman po ito, no? Maganda naman po yung layunin at nakita rin naman namin na may mga gustong i-resolve. Of course, hindi naman, sinabi na rin ni Ase kanina, no? Na hindi naman ito ma-resolve yung mga economic problems ng ating eskwelahan, ng mga teacher, no? But, well, of course, no, we appreciate. Ayon sa DepEd, ngayong linggo ay magsasagawa na sila ng orientation sa mga school head at principal na tatagal hanggang unang linggo ng Mayo. Pagkatapos nito ay uumpisahan na ang orientation para sa mga guro sa lahat ng rehiyon. Lahat ng ito ay paghahanda para sa balik eskwela sa June 8, 2026 na magtatapos naman sa April 8, 2027. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Tumigil ang tensyon sa pagitan ng Iran at pagdating sa sa Strait of Hormuz. Kasunod dito ng pag-atake ng US destroyer sa isang Iranian cargo ship na hindi nito pinayagang makadaong sa port ng Iran. Ito ang balita ni Noel Polyarco. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Naglabas ng video ang Pentagon ng pag-intercept ng US Navy sa Iranian vessel na MV Tuska na papasok sa port ng Bandar Abbas sa Gulf of Oman nitong linggo, April 19 na oras sa Amerika. Umabot ng 6 na oras ang radio challenge ng US sa nasabing barko, subalit nagtangka pa ring lagpasan ang US blockade. Hindi ito tumigil, kaya pinaputukan na ito ng puwersa ng Amerika. Ayon sa ulat ng US CENTCOM, tinamaan ang engine room ng barko at agad na inakyat ng mga tauhan ng US Marines upang isailalim sa kanilang kustodiya.
Ang nasabing barko ang ika-25 barko sa naharang ng US na nagtangkang pumasok o lumabas sa Iranian ports ayon sa US Central Command. Mismong si US President Donald Trump ang nagkumpirma ng pangyayari. Ayon kay Trump, sakop ng US sanctions ang nasabing barko bunsod ng pagkakasangkot nito sa mga nakaraang iligal na aktibidad. Iniimbestigahan na nila ang laman ng barko. Bilang tugon, nangako ng pagganti ang Iranian Islamic Revolutionary Guard. Tinawag nitong armed of piracy o pamimirata ang ginawa ng US military. Naninindigan ang Iran na sila ang may kontrol sa Strait of Hormuz. Ayon kay Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, kung nagpapatuloy man ang daloy ng mga barko sa Strait of Hormuz, ito ay dahil sa kanila. Question rin ito ang sinasabi ng US na dahilan ng blockade ay para malayang makadaan ang mga barko, pero maliban sa kanila, hindi aniya ito maaari. خب اگر اینجا تنگه هست ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوام برن همه برن ما نریم مگه یه امکان پذیره این هم اشتباه رو اشتباه. Dahil sa pangyayari, nagdeklara muli ang Iran na isara ang Strait of Hormuz. Sa April 22 matatapos ang 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran. Sa itinatakbo ng pangyayari, tila hindi magkakaroon ng solusyon sa problema, kundi lalo pang titindi ang alitan ng dalawang panig. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na mag-extend ng tigil putukan si US President Donald Trump, nagkasunduan man o wala sa pagitan nila ng Iran. Samantala, posibleng magkaroon na ng global economic depression kung hindi pa rin titigil ang giyera sa Middle East ayon sa isang Iranian analyst. Ito ang balita ni Jovic Bermas. Maybe I won't extend it, but the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Walang extension ng ceasefire. Ito ang pagtiyak ni United States President Donald Trump kung hindi pa rin makikipagkasundo ang Iran sa gaganaping second round ng peace negotiation sa Islamabad, Pakistan. Ayon kay Trump, umaasa siyang tatanggapin na ng Iran sa pagkakataong ito ang iniaalok nilang kondisyon. Aniya, tapos na ang pagiging mabait niya. Kung hindi, mananatili ang US blockade sa Strait of Hormuz at muli nilang bobombahin ang mga power plant at tulay ng Iran. Nitong weekend, sunod-sunod ang inilabas na video ng Pentagon ng kanilang pangaharang sa mga cargo ship sa Strait of Hormuz, bagay na ikinagagalit ng Iran. Sa pahayag ng Iranian political analyst na si Sayed Mohammad Marandi, naglabas ng priority crossing ang Iran o bagong patakaran sa Hormuz Strait na kung alinmang barko ang makapagbabayad ng toll ng mabilis, sila ang mauunang padadaanin. Sa isang leaked audio, sinabi ng Iranian Islamic Military na sarado ang Hormuz Strait at bubuksan lamang nila ito kung sasabihin ng kanilang supreme leader. This is Iranian Sepa Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepa Navy. Isa pang banta ni Trump, kung hindi makikipagkasundo ang Iran, itutuloy niya ang pagkuha sa kanilang nuclear dust sa paraang papasukin na nito ang nasabing bansa. We're going in with Iran. If we didn't have an agreement, we would take it, but I don't think we'll have to. Ayon kay Marandi, kung magpapatuloy ang tensyon sa Strait of Hormuz at wala pa ring mapagkasundoan ang dalawang panig, posibleng mauwi ang sitwasyon sa global economic depression. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Singapore government na hindi apektado ng kaguluhan sa Middle East ang supply ng helium sa bansa. Bukod sa ginagamit sa lobo, ang helium ay mahalagang byproduct ng liquefied natural gas na inaangkat ng Singapore. Ginagamit ito sa operasyon ng mga MRI machines na importanteng aparato sa mga ospital.
Ayon sa datos, ang Qatar ang ikalawa sa pinagkukunan ng Singapore ng helium. Sa ngayon, nakasara ang Ras Laffan Power Plant sa Qatar at nagdeklara ng malaking kabawasan sa global supply ng LNG makaraang tamaan ng Iranian missile ang isang bahagi nito. Ayon kay Singapore Health Minister Ong Ye Kung, maliit na porsyento lamang ng LNG supply ng Singapore ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Helium is used in small quantities as a cooling agent in MRI machine. They don't get topped up very frequently, so our consumption of helium is actually small, and our supply of helium is largely not from the Middle East. So as of now, MRI operations will not be affected. Pinag-aaralan na ng Department of Energy ang posibleng pagpalawak ng mga exemption sa umiiral na moratorium kaugnay ng pagtatayo ng mga bagong coal power plants sa bansa. Ayon sa DOE, bagaman layunin ng pamahalaan na makalipat sa mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya, pinayagan na rin ang ilang exemption dahil sa pag-iral ng krisis sa enerhiya batay sa inilabas na Department Circular noong nakaraang taon. Gayunman, iginiit ng DOE na kung gagamit ng coal ay dapat sa mas malinis na teknolohiya ito ipoproseso at may malinaw na transition plan. Ilan din sa ikinukonsiderang magamit bilang alternatibo sa langis ay ang gas, renewable at nuclear energy. Now, in times of crisis, coal still remains as one of the cheapest options we have for power generation. So, pwede naman siyang ma-expand. For example, if we want less of diesel and have more of coal, that's also a possibility. But there are also other options like having gas or renewable or even nuclear. So marami pa namang options. So our teams are already studying this, and we are open naman as far as coal is concerned. Basta cleaner technology lang siya, and there will be a transition plan for that coal power plant to eventually transition to cleaner energy. Sa gitna ng nararanasang init ng panahon ngayon sa bansa, muling nagbabala ang ilang eksperto sa panganib ng heat-related illnesses. Batay sa datos, pabata ng pabata ang nakararanas ng heat exhaustion na nauuwi sa heat stroke. Kaya naman, mahalagang paalala sa publiko, maging aware sa mga tamang hakbang upang makaiwas sa pagkakasakit at iba pang komplikasyon ngayong mainit ang panahon. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Last week, may dinala sa ospital namin, 9 years old, stroke in the young. No? Tumaas ang blood pressure, medyo obese yung bata po, nag-high blood na stroke, yung pasyente, at the age of 9. So it could happen even in young patients. No? So always be aware of our blood pressures. Kahit wala pang sakit, sinecheck po regularly dapat ang mga blood pressure natin, bata matanda po, especially for elderly po. Nakababahala na ang patuloy na pagdami ng mga kaso ng heat-related illnesses, bunsod ng tumitinding init ng panahon sa bansa. Ayon kay Dr. Jenny Wong, isang pediatrician at medical director ng Fidel Mundo Medical Center, dumadala sa mga pasyente na itinatakbo sa kanilang ospital, kabilang ang mga bata at matatanda dahil sa heat exhaustion na nararanasan ngayon sa matinding init. Medyo alarming po, no? Na recently nakikita natin yung mga kasong ganito, ang babata pa nila. Yung stroke in the young, a patient na 9 years old, yung namatay po sa heat stroke, no, is less than 35. So these things happened, bata, matanda, mas kailangan mag-ingat po. Remember, bata, matanda, buntis, yung mga may heart conditions, yung mga diabetic patients. Sa kabila ng matinding init na panahon, hindi maiiwasan na maraming mga Pilipino ang nangangailangan na lumabas, pumila, mag-commute at magtrabaho sa ilalim ng init ng araw. Subalit paalala ng ilang mga eksperto na ang simpleng pagbaliwala sa pagod at mainit na panahon ay maaaring makapagdulot ng masama sa kalusugan. From heat exhaustion, pwede siya mag-heat stroke. No? So, di ba nahilo na siya? Sabi ko, yung ibang tao biglang bumabagsak na unconscious. Pumutok pala yung ugat niya sa ulo na.
sa brain, no? So, pwede siya bleeding, no? Stroke with bleeding. Pwede ma-unconscious, makoma yung pasyente, pwede mamatay. So, a few days back, there's a 30-plus-year-old patient, dinala sa ER, ganun nangyari, wala na. He did not survive, no? Kasi late na siya nadala. So, kaya wag natin paabutin doon. Kaya naman paalala ng eksperto na mahalaga ang tamang pag-iingat para maiwasan ang mga sakit na maaaring makuha sa tumitinding init ng panahon. Pangunahing apektado rito ang mga bata, matatanda, buntis at mga may health condition gaya ng sakit sa puso, nakaranas na ng heart attack o stroke noong una, maging ang mga may hypertension at diabetic patients. Ilan sa palatandaan ng heat exhaustion para sa mga matatanda ay ang pag-ikot ng paningin o pagkahilo, pakiramdam ng matinding uhaw, pagpapawis ng malamig, hirap sa paghinga. Ayon kay Dr. Wong, ilan sa mahalagang first aid na dapat gawin ang pag-hydrate sa pasyente gamit ang malamig na tubig. May tinatawag ring acupressure point sa batok kung saan maaaring lagyan ng malamig na tubig, maging ang ulo upang bumaba ang presyon. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng supot o brown bag at doon huminga ng ilang segundo para kumalma. Sakali namang mawala ng malay ang pasyente, mahalaga ang pagsasagawa ng basic life support. Sa mga bata, karaniwang na-feel is nahihilo. May imahe nahihimatay. Bigla na lang sila yung tinatawag namin syncopal attacks, no? Bigla na lang sila babagsak sa school ground, sa classroom, kasi sobra na yung init, nahilo na siya sobra, hindi na niya kaya na bumagsak na siya. So same thing, sa school may clinics po tayo, may school nurse po tayo. Inirekomenda rin sa mga bata na aktibo sa sports ang paggamit ng oral rehydration solutions upang maiwasan ng dehydration. Pati babies po, yung mga babies po, wag masyado balot na balot. May dinadala sa akin minsan, Doktora, may lagnat po yung anak ko, 38 po. Kasi naman nakabonet, balot na balot yung baby. Summer po. May dinadala sa ER, 40 po lagnat, pwede po mag-seizure ang pasyente, pwede mag-convulsion. So sa bata matanda to, pwede mangyari yun. Ipinapaalala rin ang palagiang pag-inom ng tubig, pagkain ng mga low-energy dense food gaya ng mga prutas, gulay, matutubig na pagkain o may sabaw. Mahigpit na paalala naman ang pag-iwas sa pag-iiwan ng pagkain ng mahigit 2 oras, lalo na ang gatas, itlog, pasta, fried rice o mga pagkain na madaling mapanis. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aktibo sa kanilang pakikiisa mga estudyante at guro ng Cavite State University sa Basic Life Support Training na isinagawa sa kanilang eskwelahan. Kasama nila mga kawani ng isang coastal barangay sa lugar na unang nahaharap sa panganib kapag may kalamidad. Ito ang balita ni Lizelle Nael. So, yung awareness po kasi napakahalaga niyan para sa lahat ng miyembro ng aming faculty, pati na rin sa mga mag-aaral. May mga pangyayari dito sa ating lugar dahil malapit po kami dyan sa tabing dagat. Lalo na itong summer na to, ang daming naliligo na hindi nagsasabi, lalo na sa barangay Bagong Karsada at Bukan. Kung ang mga kagawad at mga tao sa palibot ng ano na to ay may kaalaman, so makakatulong po sila sa kanilang mga mamamayan. Mahalaga ang kahandaan sa panahon ng sakuna at kalamidad, lalo na sa coastal barangay ng Bukanang Malaki sa Naik, Cavite. Kaya naman sa kahilingan ng Cavite State University, nagsagawa ng Modified First Aid and Basic Life Support Training ang UNTV News and Rescue sa nasabing universidad upang maturuan ng tamang emergency response ang mga guro at mga estudyante. So Modified First Aid and Basic Life Support po siya. So parang pinaikli po na isang course ng Standard First Aid and Basic Life Support. So intended siya sa mga community. Bukod sa guro at estudyante, nakilahok rin sa pagsasanay ang mga kawani ng barangay at bantay dagat para mapalakas ang kanilang kakayahan at kaalaman sa pagresponde sa panahon ng emergency. Aabot sa 127 ang nakiisa sa pagsasanay. Sakop ng pag-aaral ang tamang pagbibigay ng first aid at tamang paraan para makapagligtas ng buhay sa mga kritikal na sitwasyon.
ay una is para maibsan natin yung nararamdaman na sakit ng pasyente natin, alleviate suffering. Then yung ating hindi tayo makapagbigay ng additional na injury or danger, and then yung ma-preserve natin yung life. So yan yung tatlong pinakalayunin po ng ating first aid. Ang nasabing aktibidad ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Bible Reader Society, Members Church of God International o MCGI at ng UNTV News and Rescue. Kabilang sa mga itinuro sa mga nakilahok ang tamang paglilinis at pagtrato sa iba't ibang klase ng sugat, pagtugon sa nabulunan o choking, at ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Kapansin-pansin ang sigla at interes ng mga participants sa isinagawang training. Bawat isa ay aktibo sa pagbibigay ng reaksyon at kagustuhang matuto na nakapagdaragdag ng kumpiyansa sa kanila upang makatulong sa oras ng sakuna kung kinakailangan. Ito po yung nagbibigay ng pakunang lunas sa mga tao po na nakaranas ng mga injury or accident na ganyan. Para po, hindi po siya directly na kailangan gamutin agad siya. So meron po agad na parang response doon sa accident or injury po na nangyari. Malaki po ang naitulong nito sa aking confidence kasi dati parang yun nga po, tatawagin pa namin si nurse o kung sino mang first aid provider na kaya namin tawagin. And now, kung kami yung tatanungin, medyo makakatulong na kami sa kanila na if they need help, we can now perform those first aid needs po nila. Kumbaga sa pagbibigay ng first aid, nandiyan na po kami na makakatulong para sa panandali ang bago po kayo makatawag pa ng ambulansya, mabibigyan po agad namin sila ng agaran lunas. Ipinagpapasalamat naman ang pamunuan ng eskwelahan sa Bread Society, MCGI at UNTV para sa mahalagang training na ito. Pinasasalamatan ang Members Church of God International, Bread Society, ang UNTV News and Rescue, ang ating mga project leaders at lahat ng ating mga katuwang na organisasyon na naglaan ng kanilang oras, talino at dedikasyon upang maisakatuparan ang makabuluhang gawain ito. Ang inyong ambag ay tunay na kahanga-hanga at pagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na sa pwesto ni Philippine National Police Logistics Support Service ang driver ng PNP coaster na nag-viral sa social media. Kasunod ito ng insidente ng pagbangga ng nasabing polis sa bus na mag-serve ito at pumasok sa EDSA bus lane sa bahagi ng Main Avenue sa Cubao. Ayon kay PNP Logistics Support Service Director Brigadier General Noel Valio, hindi lamang ang driver na pulis ang idali sa pwesto kung hindi maging ang immediate supervisor nito. Samantala, ipinauubaya na ng PNP sa traffic investigator kung mayroon din pagkakamali ang driver naman ng nabanggang bus. Sinasabing nagsasagawa ng libre sakayang coaster ng PNP sa rutang patungo sa Commonwealth Avenue para magsakay ng mga na-stranded na pasahero. Last Friday, upon hearing the news, I made and I caused the relief of the 2 PNP officers within my office po. So yun pong malinaw, wala pong sacred cow dito. Kung nagkamali ka, pasensyahan tayo. Trabaho lang ito, explain mo. Kung may negligence on your part, sorry, you have to explain. Now, administrative is ongoing on the liability of our personnel, yung driver po natin. Pinaiimbestigahan na ng National Police Commission ang umano'y mali sa incident report na ginawa ng Quezon City Traffic Sector Unit kaugnay ng banggaan ng bus at coaster ng Philippine National Police sa EDSA bus lane noong April 17. Samantala, kinadismaya naman ng NAPOLCOM ang umano'y pag-obliga sa driver ng bus na sagutin ang gastos sa pagpapagawa ng sira ng nabanggang PNP coaster. Ito ang balita ni Benedict Samson. I'm instructing the EMIS to issue a show cause order against Police Lieutenant Colonel Joseph Geoffrey Lindon Pilim. Explain why no charges should be filed against you for a bogus report.
Ipatatawag ng National Police Commission ng hepe ng Quezon City District Traffic Enforcement Unit Sector 3 sa insidente ng banggaan sa pagitan ng bus at coaster bus ng PNP noong April 17. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinisan, mayroong mali sa incident report sa naturang banggaan matapos sabihin na nagkaroon na umano ng kasunduan sa pagitan ng dalawang driver. Hindi ako happy. Totoo lang, kumukulo-dugo ko ng buong weekend. Pinapalabas natin na parang everything's A-okay, amicable settlement, when very clear kung anong nangyari noong araw na yon. Sa video na ibinahagi ni Atty. Calinisan, makikita ang ginawang pag-swerve ng PNP coaster bus mula sa outer lane ng EDSA papasok ng EDSA bus carousel, kung kaya't kahit nagpreno na ang bus driver na si Jesse Soledad ay nabangga pa rin niya ito. Nagpreno po ako, kaso po hindi po talaga siya kinaya dahil sobrang dikit po yung pasok po niya sa carousel. Pag pinihit po ko yung manibela pa kaliwa, baka sumalpok po ako sa island at madisgrasya po yung mga pasahero ko. Yun po iningatan ko po, yung mga pasahero kong nakatayo po doon na sa bus. Sa cellphone video naman ni Marian Ramos, makikita ang ginawang paghingi ng pulis sa driver's license ng bumanggang bus driver. Police, hindi man na busina. Hindi, wala siyang pasintabi na magaganyan siya. Bigla-bigla kayong pa. Oo, nakuha pa yung lisensya. Hindi nila lane to, kuya. Dito, sir. Hindi nila lane yan, kuya. Maraming witnesses. Bali, nagmamadali na rin po kasi ng iba, kaya doon po sa video may mga galit na rin po talagang passenger, lalo na po yung katabi ko kasi pauwi po siya ng province. Ayun po. So, yun po. Tapos kinukuha pa po ni sir yung lisensya ng bus driver, kaya medyo, sabi po namin mga passenger, medyo mali po yun. Kanina, humingi ng paumanhin sa publiko si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico dahil apektado na rin anya ang kanyang pamilya. Anya, gagamitin para sa libreng sakay ang minamaneho niyang coaster bus kung kaya't pumasok siya sa EDSA busway. Ang sa akin lang po, iniingatan ko po ang pagseserbisyo. Kaya po ako humihingi ng sorry po sa inyo kasi po sa isang pagkakamali lang po ay mawawala yung saysay ng aking serbisyo. Giit ng NAPOLCOM, kahit na libreng sakay ang serbisyong hatid ng PNP, hindi pa rin nararapat ang ginawa ng driver na pag-serve para makapasok ang coaster bus sa EDSA busway. Pero yung diskarte netong nasa kanan ko, nuknukan ng mali. And siguro, if I may, kanina nag-usap na tayo. Remorse naman dun sa ginawa mo. I mean, it affected the lives of yung lahat ng mga pasahero nung bus na yon, lahat ng tatrabaho lang yon. Itong bus driver na nakaratel, itong testigo na di alam kung magkitestigo o hindi dahil pulis yung nasa kabilang partido, at yung taong bayan na nanonood. Samantala, dismayado naman ang NAPOLCOM Vice Chairperson dahil sa ulat na pinasasagot umano sa bus driver ang pagpapagawa ng nasira sa PNP coaster bus. Pagkatapos po dun sa pagkabanggaan po na yun, dinala po kami ng traffic, ng MMDA sa Traffic Bureau para dun po imbestigahan. Doon po kami naggumawa ng report, doon po kami pinagawa ng report. Pinaliwanag ko po dun sa police doon at gumawa po kami ng salaysay. Tapos po, parang minalabas po na ako po yung may kasalanan. Tugon naman ng NAPOLCOM Vice Chairperson. Is this correct? Is this a factual statement? Both parties mutually agreed and reached an amicable settlement. Nung nandun kami sa private room, doon sa mismong kwarto ko, I did not see an amicable settlement. Where's the amicable settlement? Wala. So why are we making reports na hindi totoo? Kaya ako nagagalit. Totoo lang, that's why we posted the CCTV video to bring light to what really happened. Otherwise, it will be amicable settlement. And some policeman trying to extort money from a bus driver. Saan ang hustisya dun? Nasaan ang hustisya dun? So we will call it out.
Kaugnay nito ay ipinatatawag na ng Land Transportation Office ang polis upang pagpaliwanagin kung bakit hindi siya nararapat patawan ng reckless driving, disobeying traffic signs by using EDSA carousel bus lane at improper person to operate a motor vehicle. Paalala naman ng NAPOLCOM sa publiko na huwag matakot ang sinuman na i-report sa kanilang tanggapan ng isang alagad na batas na nagkaroon ng pagkakamali. Pagtitiyak na NAPOLCOM na hindi nila ito kukonsintihin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, ay pinatatawag ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operator at driver ng Modern UV Express na bumangga sa isang poste sa Cubao, Quezon City nitong weekend. Pansamantala, pinatawan ng 30 araw na suspensyon ng operasyon ng bumanggang UV Express. Nais ng Regulatory Board na matukoy kung may kinalaman sa roadworthiness ng sasakyan ng aksidente o may pagkakamali ang driver. Dahil sa aksidente, 21 pasahero ng UV Express ang nagtamo ng mga injury habang isa naman ang nasawi. Ipinatawag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga piloto ng Philippine Airlines na nag-emergency landing sa paliparan sa Iloilo. Ayon sa CAAP, inatasan nila ang PAL Express Flight GAP 2544 pilots na mag-report sa kanilang flight standards and Inspectorate Service o FSIS. Bahagi ito ng investigasyon sa umano'y pressurization issue na naranasan sa flight ng eroplano papuntang Dumaguete mula sa Maynila. Pinananatili ng pressurization ang ligtas at komportableng pressure ng hangin sa loob ng cabin habang lumilipad sa mataas na altitude. Kasunod ng insidente, nagdeklara ang flight crew ng emergency at nag-divert ang aircraft papunta sa airport sa Iloilo bilang precautionary measure. Ligtas namang nakalapag ang eroplano sakay ang 175 pasahero kabilang na ang 3 sanggol. Agad ring rumisponde ang mga airport medical personnel matapos humiling ng medical assistance ang ilan sa mga pasahero. Ilang pasahero ang nagpahayag ng tila pagtutol sa 10 pisong dagdag singil sa pasahe sa jeep. Samantala, duda naman ng ibang grupo na maaprubahan ang naturang hiling na big-time fare increase. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sa 13 nga po, nahirapan na nga po kami. Kadagdagan pa ng 10. Masyado namang kawawa na yung mga tao. Hindi naman lahat maraming pera. Mabigat para sa mga mananakay ang 10 pisong dagdag na singil sa mga pampasaherong jeepney. Ito ang karaniwang sagot ng ilang mga pasahero sa hiling na 10 peso fare increase ng isang transport group sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kaugnay ito ng petisyon ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston sa naturang taas pasahe sa mga public utility jeepney o PUJ. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, napapanahon nito para sa pangangailangan ng mga PUV driver at operator. Una, yung batayan na kung bakit 10 pesos doon sa laki nung itinaas ng presyo ng petrolyo, na kung saan ay mula nung nagkaroon ng US aggression, ay halos umabot tayo ng 170 per liter sa diesel at 120 sa presyo ng gasolina. Kaya isa ito doon sa naging tungtungan ng ating pagpapile at siyempre yung usapin ng mataas na mga pyesa na ginagamit ng ating public transport na kung saan ay hindi naman bumababa ang mga presyong ito. Ngayong araw, inihain na ng grupo ang kanilang petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Dadaan pa yan sa mga process, magkakaroon pa ng mga hearing. Ang tanong hanggang kailan yung hearing. Hindi pa man isinasalang ng LTFRB ang naturang petisyon sa mga pagdinig at public consultation, tila hindi na ito aprobado sa mga mananakay ng jeepney. Naku po, mukhang mabigat na po yun, sir. Pag 10 piso, parang hindi na kaya pero walang magagawa po. Kung talagang importante yung lakad mo or papasok sa trabaho. Mabigat po siya, sir. Kasi sabi pong mga pasahero ay magsakay, parang inihit na po. Bagaman nirirespeto ang petisyong ito ng Piston, diskumpiyado naman dito ang ibang grupo. Para kay Marval Buena,
Chairman ng Samahang Manibela, Mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon o Manibela, sobrang taas ang 10 pisong dagdag pasahe. Yung na-approve nga na piso, binawi eh. Diba? So, hindi pa nga yun maipatupad eh. Tapos magpapail na naman tayo ng panibagong petisyon, mukhang hindi realistic sa panahon ngayon para sa akin. Duda rin sa naturang petisyon si Ka Obet Martin, National President ng Pangkoalisyon ng mga samahan sa transportasyon sa Pilipinas o Pasang Masda. Yung kanya po talagang hindi tumapos, mukhang napakataas at mukhang malayong pag-usapang transport. Kaganyan. Pero ganun po man, diding yan. At hindi ko alam kung anong magiging decision ng board yan. Hindi nga po, masyadong mataas po sa akin. Pero yun yung aming piso ay hindi nga pinaprubahan ng Pangulo. How much po? 10 pesos. Sa kabila nito, kapwa sinabi ng Manibela at Pasang Masda na nakabantay sila sa paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo, lalo pat ikalawang linggo nang nagpapatupad ng rollback sa mga gasolinahan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang itinuturing na pinakamalaki at pinakamalawak na balikatan exercise sa kasaysayan ng pagsasanay. Natatangi ang balikatan exercises ngayong taon hindi lamang sa dami ng mga kalahok mula sa iba't ibang mga bansa kundi maging sa lawak ng lugar na pagdarausan ng military drills. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. I hereby declare Exercise Balikatan 41-2026 officially open starting today. Ang pagladlad ng bandila ng balikatan ang hudyat ng pagsisimula ng pagsasanay ngayong taon. Ngayong araw, opisyal nang nagsimula ang Exercise 41-2026 na itinuturing ng sandataang lakas na pinakamalaki at pinakamalawak sa kasaysayan. Mahigit 17,000 sundalo ang lalahok ngayong taon kung saan makikibahagi sa pagsasanay ang Australia, Canada, France, New Zealand at Japan na sasama sa unang pagkakataon bukod dyan sa Pilipinas at Estados Unidos. Nasa 13 hanggang 18 bansa ang magiging observer. Unang pagkakataon din na makikibahagi ang The Netherlands. Kung dati nakapokus lamang ang malaking bahagi ng pagsasanay sa Northern Luzon at Western Command, ngayon may mga pagsasanay din na isasagawa sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. I was in a conversation with my counterpart, Admiral Samuel Paparo, the commander of the U.S. Indo-Pacific Command, during the start of the conflict in the Middle East. And in that conversation, he assured me that despite the conflict happening now in the Middle East and elsewhere around the world, the commitment of the United States is still strong, and that the Balikatan exercise for this year will be, according to his own words, the biggest ever. We consider it as the most expansive Balikatan since there are more participants and more members of the International Observers Program. And of course, the number is also bigger than the previous Balikatan. That's why it's called the biggest ever. Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay sa Balikatan 2026 ang multinational maritime event na isasagawa sa West Philippine Sea hanggang sa Batanes. Gagamitin din ang mga radar system na ipinagkaloob ng Japan bilang bahagi ng Integrated Air and Missile Defense System upang matukoy o madetect ang mga posibleng banta sa himpapawid. Sa pamamagitan ng early warning capability nito, agad na makakapag-react ang mga kalahok na bansa at makapaglulunsad ng kaukulang aksyon laban sa anumang banta na matutukoy. Sa Batanes naman isasagawa ang Maritime Key Terrain Security Operation, habang sa Ilocos ay gaganapin ang Counter-Landing Live Fire Exercise at Maritime Strike, kung saan palulubugin ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na PS-70 BRP Quezon gamit ang Type 88 missile ng Japan. Gagamitin din ng BrahMos missile ng Philippine Marines, ngunit sa simulation firing lamang.
Ayon kay General Romeo Browner Jr., hindi lamang ito pagpapalakas ng kakayahan kundi pagbuo rin ng sistemang sabay-sabay na kumikilos at tumutugon. Through integrated air and missile defense, maritime security operations, live fire exercises, and joint multinational readiness training, we are building more than capability. We are building systems that think, move, and respond as one. We are sharpening what we now understand to be essential in modern defense, which are information advantage, systems overmatch, and force resiliency. Layunin ng balikatan na hasain ang kakayahan ng mga bansa na magtulungan sa iba't ibang operasyon mula sa humanitarian assistance hanggang sa security operations bilang bahagi ng pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Nilinaw naman ng Estados Unidos na hindi nakatuon laban sa anumang bansa ang balikatan exercise. Emphatically no. The exercise really is about reinforcing the alliance and the Mutual Defense Treaty, enhancing our interoperability, strengthening our readiness, and supporting our ability to contribute to security in the region. But there is no target nation in terms of an adversary force that we're exercising against. Our exercise objectives are really defined by that interoperability and readiness and our ability to support stability and a full range of operations from humanitarian assistance to security operations. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaplano na ang kumpanyang Meta para sa unang bugso ng mass layoff sa kanilang mga empleyado na magsisimula sa May 20. Ayon sa ilang opisyal ng kumpanya, posibleng umabot sa 10% ng global workforce ng kumpanya ang matatanggal. Mangangahulugan ito ng nasa 8,000 empleyado na mawawalan ng trabaho sa iba't ibang branch nito. Ang Meta na mother company ng Facebook at Instagram ay pag-aari ng American na si Mark Zuckerberg. Ayon sa ulat, nais mag-focus ng Meta sa artificial intelligence o AI at dahil mahal mag-develop ng AI technology ay kakailanganin nilang magbawas ng gastos. Inaasahang masusundan pa ang mass layoff sa mga susunod na taon. Agad pinariko ng kumpanyang Hip Holding ang lahat ng carrot at potato flavor baby food nito dahil sa kontaminasyon ng lason sa daga. Partikular na nakitaan ng lason ang carrot at potato jars na 190 grams sa bansang Austria. Ayon sa Austrian Agency for Food Safety, lubhang mapanganib at nakamamatay ang pagkonsumo ng nasabing baby food. Hinala ng mga otoridad, may nangyaring extortion para sadyain ang paglalagay ng lason sa manufacturing ng nasabing produkto. Nagpadala na ng kani-kaniyang babala ang ibang mga bansa, gaya ng Slovakia at Czech Republic, laban sa pagtangkilik sa nasabing baby food. Iniimbestigahan na ng may-ari ng brand sa Germany ang insidente. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvi Delfin. Magandang gabi. Muling nagkaengkwentro ang mga tropa ng pamahalaan at mga rebeldeng komunista sa bayan ng Toboso sa Negros Occidental. 19 ang napatay sa panig ng mga rebelde, kabilang ang isang hitman ng grupo. Sa takot na madamay, agad namang nagsilikas ang aabot sa 600 residente para sa kanilang kaligtasan. Ito ang balita ni Alan Manansala. I can confirm na as of this time and moment, meron po tayong na-recovered na 19 man na CNP. Bilang na dito si Roger Familiar Tapang, ito yung high-ranking personality.
Umabot sa 19 na miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi sa engkwentro sa pagitan ng military at mga rebelde sa barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental. Nagsimula ang sagupaan dakong alas 3:58 ng madaling araw kahapon at tumagal ng mahigit 12 oras. Sa inisyal na impormasyon, posible umanong nakaipon sa lugar ang grupo para sa isang pagtitipon at paghahanda sa Red Calendar ngayong Mayo 1. Nagko-consolidate sila ng ganun karami. Of course, isa din sa rason na yan, they are preparing sa mga tactical offensive at the same time yung activities nila for, alam naman natin sir, papalapit yung Red Calendar, Mayo 1. So, they are preparing kung ano man yung mga activity nila. Ayon kay First Lieutenant Feby Fajardo, ang CMO officer ng 79th Infantry Battalion Philippine Army, kabilang sa mga nasawi ang NPA hitman na si alias Arnel Tapang, Jong at Nono Favillar na nahaharap sa patong-patong na kaso ng pagpatay sa Northern Negros at may patong sa ulo na 1 milyong piso. Even yung mga nakakausap natin, medyo parang nahugutan daw sila ng tinik sa loob nila dahil at least daw wala nang manghihingi sa kanila kasi inaamin din nila daanan talaga, mobility corridor yun ng kalaban yung area na yun eh. Patuloy ang retrieval operation ng mga otoridad. Hindi pa makumpirma ng mga otoridad ang impormasyong may estudyante ng University of the Philippines o UP ang 13 sa mga nasawi sa bakbakan. Nakarecover din ang mga tropa ng pamahalaan ng iba't ibang gamit pangdigma, kabilang ang 7 high-powered firearms, mga bandolier, duyan, subversive documents, personal belongings, mga backpack, kalahating sako ng bigas, 2 rifle grenade at 1 hand grenade. Ayon kay First Lieutenant Fajardo, 1 sundalo ang nasugatan sa sagupaan, ngunit agad namang nabigyan ng paunang lunas at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Samantala, umabot sa 653 individual o 168 pamilya ang lumikas sa iba't ibang sityo ng mga barangay Udtugan, San Jose at Salamanca dahil sa bakbakan. Pansamantalang nanunuluyan ang mga evacuee sa mga paaralan sa lugar habang patuloy ang pagtitiyak ng seguridad. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga naging kausing ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Jonas Allen Aguilar, Robert Onavales at Jel Webb. Kaya din kay Flora Davis, Aborque Antonio at Joe Flores. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 22:37 hanggang 39 na nagsasabi, at sinabi sa kaniya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.